Gibain niyo na. Gibain niyo ang lahat. Ang utos ni Nicholas Mills ay parang yelo. Malamig, matigas, at walang bahid ng awa. Sa isang kumpas lang ng kanyang kamay, umugong ang makina ng malalaking bulldozer. Nagsimulang gumuho ang mga dingding ng mga barong-barong sa harap niya. Ang ingay ng nagbabagsakang yero at kahoy ay parang musika ng impyerno. Pero para kay Nicholas, ito lang ang tanging tunog na kaya niyang tiisin. Dahil sa loob ng 3 taon, simula nang mamatay ang kaisa-isa niyang anak na si Emma, ang puso niya ay naging kasing gulo at kasing wasak ng lugar na ito. Gusto niyang burahin ang lahat ng pangit sa mundo sa pag-aakalang baka sakaling mawala rin ang sakit na parang tinik sa kanyang dibdib. Sir Nicholas, tawag ng kanyang assistant na si Mr. Tan, habang pilit na tinatakpan ng ilong gamit ang panyo. Sigurado ba kayo dito? Maraming pamilya ang mawawalan ng binayaran ko na sila. Putol ni Nicholas, hindi man lang lumilingon. Ang mga mata niya ay nakapako sa kawalan. Ang lugar na ito ay isang sakit sa lipunan. Kailangan itong linisin. Naglakad siya palayo sa mga bulldozer. Ang kanyang mamahaling sapatos na gawa sa Italian leather ay lumulubog sa putik ng Pierce District. Ang amoy ng nabubulok na basura, ihi, at usok ay halos hindi niya iniinda. Sanay na siya sa baho. Mas mabaho pa ang amoy ng pagdadalamhati na bumabalot sa kanya araw-araw. Sa di kalayuan, sa pinakadulo ng tambakan ng basura, kung saan hindi pa umaabot ang mga bulldozer, may napansin siyang gumagalaw. Isang babae. Nakayuko ito. Halos subsob na ang muka sa bundok ng basura. Ang damit nito ay punit-punit at nangingitim sa dumi. Ang buhok nito ay sabog at buhol-buhol. Pero hindi yon ang kumuha ng atensyon ni Nicholas, kundi ang paraan ng paggalaw nito. Maingat na maingat nitong hinahawi ang mga plastik at bulok na pagkain na parang naghahanap ng ginto sa gitna ng putik. At sa bawat galaw ng kamay nito, may yakap-yakap itong isang bulto sa kanyang dibdib na parang iniingatan ang buong mundo niya. Huminto si Nicholas. May kung anong kirot ang biglang tumusok sa puso niya. Pamilyar ang galaw na yon. Nakita niyang may dinampot ang babae. Isang kalahating kain na tinapay. Mabilis niya itong pinunasan gamit ang dulo ng kanyang damit at akmang isusubo sa bultong nasa dibdib niya. Tigil! Sigaw ni Nicholas. Hindi niya alam kung bakit siya sumigaw. Basta na lang lumabas ang salita sa bibig niya. Napahinto ang babae. Dahan-dahan itong lumingon. Nang magtama ang kanilang mga mata, parang huminto ang ikot ng mundo ni Nicholas. Sa kabila ng dumi sa mukha, sa kabila ng nangingitim na pisngi at malalim na mata dahil sa gutom, kilala niya ang mukhang iyon. Ang mga matang iyon, puno ng takot, hiya, at desperasyon. Elizabeth? Bulong ni Nicholas. Ang boses niya ay nanginginig, hindi makapaniwala. Si Elizabeth Dyer, ang dating kasambahay na nag-aalaga kay Emma. Ang babaeng laging nakangiti noon habang ipinagluluto ang kanyang anak. Ang babaeng huling nakasama ni Emma bago ito tuluyang mawala. Nanlaki ang mga mata ni Elizabeth nang makilala siya. Ang tinapay na hawak niya ay nabitawan. Kasabay noon, ang bultong yakap-yakap niya ay gumalaw. Isang maliit na ulo na may manipis na buhok ang sumilip. Isang bata. Isang payat na batang lalaki na humihikbi dahil sa gutom. Sir! Nicholas! Halos hangin na lang ang lumabas sa bibig ni Elizabeth. Para siyang nakakita ng multo. Dahan-dahan siyang umatras. Nanginginig ang buong katawan. Parang gusto niyang magtago, lamunin na lang ng basura sa paligid niya. Pero hindi na kinaya ng kanyang nanghihinang katawan. Sa harap mismo ni Nicholas, biglang pumikit ang mga mata ni Elizabeth at bumagsak siya sa putikan, walang malay. Ang bata, na ngayon ay wala nang sumasalo, ay nagsimulang umiyak ng malakas. Isang yak na gutom, takot at sakit.
Isang iyak na halos na katulad ng iyak ni Emma nung mga huling araw nito. Isang iyak na bumasag sa yelong bumabalot sa puso ni Nicholas sa loob ng 3 taon. Tulong! Sigaw niya pero hindi na niya hinintay ang kanyang mga tauhan. Wala siyang pakialam sa putik. Wala siyang pakialam sa libu-libong dolyar na halaga ng kanyang sapatos at suit. Tumakbo siya. Dinampot niya ang umiiyak na bata, niyakap ito sa kanyang dibdib. Ang init ng maliit na katawan ay parang kuryenteng gumising sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Kasunod niyang binuhat si Elizabeth na magaan na parang isang basahan. "Sir, ang meeting niyo po kasama ang mga investors," habol ni Mr. Tan, litong-lito. "Cancel it!" Sigaw ni Nicholas habang naglalakad pabalik. Buhat-buhat ang mag-ina. "Cancel everything!" Dire-diretso siyang pumasok sa kanyang itim at makintab na Rolls Royce. Maingat niyang inihiga si Elizabeth sa backseat at kinandong ang bata na hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak. Sa pinakamalapit na ospital, ngayon na! Utos niya sa kanyang driver. Ang boses niya ay naghahalo, ang galit, takot at pag-aalala. Habang humaharurot ang sasakyan palayo sa demolisyon, naiwan si Mr. Tan at ang mga investor na nakatanga, napapalibutan ng ugong ng mga bulldozer at ng alikabok ng gumuguhong pag-asa. Sa loob ng sasakyan, niyakap ni Nicholas ang bata. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, naramdaman niya ang pagtibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa takot na baka may mawala na namang buhay sa kanyang mga kamay. May mga ilaw na sumisilaw. May mga boses na humuhugong, malalayo at hindi maintindihan. May amoy ng gamot at may lambot. Isang kakaibang lambot sa kanyang likod na hindi na niya naramdaman sa loob ng napakatagal na panahon. Ito ang mga unang bagay na pumasok sa isip ni Elizabeth habang unti-unti siyang nagkakamalay. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti. Puti ang lahat. Ang kisame, ang dingding, ang kumot na bumabalot sa kanya. Nasaan ako? Ang huli niyang natatandaan ay ang maruming lupa ng tambakan, ang matigas na tinapay na nakuha niya, ang mga matang puno ng gulat at awa ng dati niyang amo. Si Sir Nicholas, biglang bumalik sa kanya ang lahat, ang hiya, ang takot, at ang kanyang anak. "William!" Napabangon siya. Isang matinding sakit ang kumirot sa kanyang ulo, pero hindi niya iyon ininda. Inalis niya ang kumot at sinubukan niyang tumayo, pero ang mga binti niya ay parang gulay sa sobrang panghihina. "Ang anak ko? Nasaan ang anak ko?" Bulong niya sa sarili habang ginagapang ng kanyang mga mata ang buong kwarto. Isang VIP room, malinis, malamig, at mamahalin. Parang isang masamang panaginip. Sa isang iglap, bumalik ang mga alaala na pilit niyang ibinabaon sa limot. Ang malamig na boses ni Ma'am Vanessa, ang nobya ni Sir Nicholas, noong araw na yon. "Umalis ka na, Elizabeth. You are bad luck. Simula nang dumating ka, nagkasakit si Emma." Ang kabaong ng kanyang asawa na namatay sa isang aksidente sa construction. Ang papel na nagsasabing pinalalayas na sila sa inuupahan nilang apartment dahil hindi na siya makabayad. Ang walang katapusang gabi sa ilalim ng tulay, yakap-yakap ang kanyang bagong silang na si William habang umiiyak dahil wala siyang maibigay na gatas. Bawat alaala ay parang isang suntok sa sikmura. Bumukas ang pinto. Pumasok si Nicholas Mills. Hindi na siya ang bilyonaryong nakatayo sa gitna ng demolisyon. Ang suot niya ngayon ay simpleng damit. Pero ang bigat ng mundo ay tila pasan-pasan pa rin niya. Ang mga mata niya ay madilim at pagod. Automatikong napayuko si Elizabeth. Hinila niya ang kumot hanggang sa kanyang leeg na parang kaya siyang itago nito sa kahihiyan. "Sir, pasensya na po." Umpisa niya, nanginginig ang boses. "Hindi ko po sinasadya. Aalis na po kami. Pasensya na po sa abala." Hindi sumagot si Nicholas. Lumapit lang ito
at umupo sa silya sa tabi ng kama. Hindi niya ito tinitingnan sa mata. Nakatingin lang ito sa sahig na parang may malalim na iniisip. Ang anak mo? Nagsalita rin si Nicholas sa wakas. Ang boses niya ay magaspang. Nasa kabilang kwarto. Pinapakain siya ng mga nurse. Ligtas siya. Isang malaking bigat ang nawala sa dibdib ni Elizabeth. Napahinga siya ng maluwag at hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Luha ng pasasalamat. Salamat po, sir. Salamat. Huwag kang magpasalamat sa akin, sabi ni Nicholas, at sa unang pagkakataon ay tumingin ito sa kanya. Nakita ni Elizabeth ang sakit sa mga mata nito. Hindi galit, hindi pandidiri, kundi purong sakit. 3 taon, Elizabeth. 3 taon na kitang hindi nakita. Anong nangyari sa'yo? Gusto sanang magsinungaling ni Elizabeth. Gusto niyang sabihin na okay lang siya, pero pagod na siyang magpanggap. Pagod na ang kaluluwa niya. Umiling lang siya habang patuloy na umiiyak. Walang salitang kayang magpaliwanag ng impyernong pinagdaanan niya. Tumayo si Nicholas at akmang may sasabihin pa nang bumukas ulit ang pinto. Pumasok ang isang doktor na may edad na, may dalang mga resulta sa kamay. Mr. Mills, Mrs. Dyer, bati ng doktor. May resulta na po kami sa mga test ni William. Agad na napatigil sa pag-iyak si Elizabeth. Ang buong atensyon niya ay napunta sa doktor. Bawat tibok ng puso niya ay isang malakas na kalabog sa kanyang dibdib. Kumusta po siya, Doc? Gutom lang po iyon, hindi ba? Malnutrition lang po. Tumingin ang doktor kay Nicholas, tapos ay bumalik ang tingin kay Elizabeth na may halong awa. I'm sorry, ma'am. Malungkot na sabi ng doktor. Higit pa po sa malnutrisyon ang problema. Ang anak niyo po, si William, ay may malubhang congenital heart failure. Parang nabingi si Elizabeth. Anong ibig sabihin niyan? Mahina po ang puso niya mula pa noong pinanganak siya, paliwanag ng doktor. At dahil sa kakulangan sa nutrisyon, bumigay na po ito. Kailangan niya ng agarang operasyon, pero very risky po ang procedure. Mababa ang tsansang maging successful. Gumuho ang mundo ni Elizabeth. Ang huling sinag ng pag-asa na pinanghahawakan niya ay biglang nagdilim. Pero hindi siya ang napansin ng doktor. Ang napansin niya ay ang reaksyon ni Nicholas Mills. Ang bilyonaryo na kanina lang ay puno ng awtoridad ay biglang namutla. Ang mga kamay niya ay ikinuyom niya ng mahigpit. Ang mga mata niya ay nanlaki. Puno ng isang pamilyar na takot. Para siyang nakakita ng multo mula sa nakaraan. Ang sakit sa puso. Ang operasyon na mababa ang tsansa. Ang mga salitang yon. Ang mga salitang yon ang pumatay sa kanyang anak na si Emma. At ngayon, bumabalik ito para kunin ang isa pang bata sa harap niya. Congenital heart failure. Mababa ang tsansa. Paulit-ulit. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salitang yon sa isip ni Nicholas. Parang sirang plaka na hindi tumitigil. Hindi niya narinig ang pag-alis ng doktor. Hindi niya narinig ang mahinang paghikbi ni Elizabeth. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang tenga. Ang tanging nakikita niya ay ang pag-ikot ng puting kwarto. Bumabalik siya. Bumabalik siya sa araw na yon 3 taon na ang nakalipas. Sa parehong ospital na ito. Sa parehong amoy ng Xiaoduji. Sa parehong mga salita na binitiwan ng isa ring doktor. Ang mga salitang humatol sa buhay ng kanyang anak na si Emma. Sir? Isang boses ang pumunit sa kanyang masamang panaginip. Si Elizabeth. Nakatingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hindi para sa sarili nito, kundi para sa kanya. Hindi siya sumagot. Parang robot, tumalikod siya at lumabas ng kwarto. Naglakad siya sa hallway hanggang sa marating niya ang nursery. Sa likod ng isang makapal na salamin, nakita niya si William. Nakahiga ito sa isang incubator na papalibutan ng mga tubo at wire. Ang dibdib nito ay bahagyang umuumbok sa bawat hirap na paghinga. Napakalit. Napakarupok.
At habang tinititigan niya ang bata, dahan-dahang nag-iba ang imahe sa kanyang isip. Ang mukha ni William ay naging mukha ni Emma. Ang maliit na kamay na yon, ang mga daliring minsan niyang hinahalikan, ang beeping ng makina, ang tunog na gumigising sa kanya sa gitna ng gabi, puno ng takot. Napapikit si Nicholas. Sumandal siya sa malamig na salamin, hinahabol ang kanyang hininga. Ang dibdib niya ay sumisikip. Hindi ko kaya. Hindi ko na kaya itong pagdaanan ulit. Nicholas, darling. Isang matinis at pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Si Vanessa, ang kanyang fiancé. Ang amoy ng mamahalin nitong pabango ay sumalakay sa sterile na hangin ng ospital. Kanina pa kita tinatawagan. What are you doing here? Akala ko ba nasa Pierce District ka para sa contract signing? Tanong ni Vanessa. Ang boses ay puno ng iritasyon. Hindi pa rin humaharap si Nicholas. Ang mga mata niya ay nakapako pa rin kay William. May emergency. Maikling sagot niya. Lumapit si Vanessa at sumilip sa salamin. Kumunot ang noo nito nang makita ang bata. Pagkatapos ay napansin nito si Elizabeth na nakatayo sa di kalayuan sa may pinto ng kwarto nito. Isang ngisi ng pagkasuklam ang gumuhit sa labi ni Vanessa. Oh, sabi nito, puno ng pang-aalipusta. So the maid is back. Ano to, Nicholas? Charity work? Vanessa, not now. Pakiusap ni Nicholas. Ang boses ay pagod na pagod. Pero hindi nakinig si Vanessa. Inilabas nito ang isang folder mula sa kanyang Hermes bag. Listen, darling. The investors are waiting. Kailangan mo lang pirmahan ito. And the multi-million-dollar project is ours. Sabi nito. Iwinawagayway ang kontrata sa harap niya. Hayaan mo na yan. Bigyan mo ng konting pera yang babaeng yan at paalisin mo na. She's just an old maid. Hindi natin problema ang anak niya. Hindi natin problema ang mga salitang yon. Parang isang malakas na sampal na gumising kay Nicholas. Dahan-dahan siyang lumingon at hinarap si Vanessa. Sa unang pagkakataon, nakita niya ito ng malinaw. Hindi bilang kanyang fiancé o business partner, kundi bilang isang estranghero na walang puso. Ibigay mo sa akin yan. Utos niya. Ang boses ay sobrang kalmado. Ngumiti si Vanessa. Akala ay nanalo na siya. Iniabot nito ang kontrata at isang mamahaling pluma. Kinuha ni Nicholas ang folder. Tinitigan niya ito. Ang papel na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Ang papel na katumbas ng kinabukasan ng kanyang kumpanya. Pagkatapos, sa harap ng nanlalaking mata ni Vanessa, pinunit niya ito. Sa gitna, isang malinis, malakas, at desididong pagpunit. Nicholas, are you insane? Sigaw ni Vanessa, hindi makapaniwala. Hindi niya pinansin ang sigaw nito. Hinawakan niya ang 2 piraso ng kontrata at pinunit ulit. At ulit. At ulit. Hanggang sa maging maliliit na konfeti na lang ang mga ito. Binuksan niya ang kanyang palad at hinayaang mahulog ang mga piraso ng papel sa sahig. Tapos na tayo, Vanessa. Sabi niya, ang boses ay malamig pero matatag. Umalis ka na. Nakatanga lang si Vanessa. Ang bibig ay nakabukas. Walang salitang lumabas. Tinalikuran siya ni Nicholas. Naglakad siya pabalik sa incubator ni William. Maingat niyang ipinasok ang kanyang kamay sa isang butas sa gilid at hinawakan ang napakaliit na kamay ng bata. Naramdaman niya ang mahinang pagpisil ng mga daliri ni William sa kanyang hintuturo. Isang koneksyon, isang maliit na sinag ng buhay. Tumingin siya sa natutulog na bata. Ang lahat ng takot at pag-aalinlangan sa kanyang puso ay biglang napalitan ng isang matinding determinasyon. Hindi. Bulong niya sa bata. Ang boses ay basag, pero puno ng pangako. Hindi katulad ng ate Emma mo. Hindi kita pababayaan. This time. Humigpit ang hawak niya sa kamay ni William. This time. Hindi ako papayag na manalo ang kamatayan. Sa di kalayuan, nakasandal sa pader, narinig ni Elizabeth ang lahat. Tinuyo niya ang kanyang mga pisngi, pero may mga bago na namang luha ang pumatak.
mula sa kanyang mga mata. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng pag-asa. Ang biyahe mula ospital hanggang sa mansyon ng mga Mills ay ang pinikatahimik na biyaheng naranasan ni Elizabeth sa buong buhay niya. Nasa backseat sila, siya sa isang dulo, si Nicholas sa kabila, at si William ay mahimbing na natutulog sa isang mamahaling car seat sa gitna nila. Walang nagsasalita. Si Elizabeth ay nakatingin lang sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang pagdaan ng mga gusali at poste ng ilaw. Pero ang totoo, wala siyang nakikita. Ang isip niya ay lumilipad. Bumabalik siya. Bumabalik siya sa lugar kung saan siya minsan ay isang anino lang na naglilinis sa mga sulok. Isang pares ng kamay na naghahain ng pagkain. Isang boses na sumasagot lang ng opo. At opo, ma'am. Ang lugar kung saan siya itinaboy na parang isang basahan. Nang pumasok ang sasakyan sa malaking gate ng Mills Mansion, naramdaman ni Elizabeth ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang laki at ganda ng bahay ay hindi na nakakamangha. Para sa kanya, ito ay isang malaking kulungan na puno ng masasakit na alaala. Dito muna kayo, sabi ni Nicholas. Binabasag ang katahimikan nang huminto ang sasakyan sa tapat ng malaking pinto. Mas mababantayan dito si William ng mga private nurse habang hinihintay natin ang operasyon. Tumangulang si Elizabeth. Wala siyang lakas para magsalita. Pinagbuksan sila ng pinto ng isang bagong katulong na hindi niya kilala. Ang mga mata nito ay puno ng pagtataka habang pinagmamasdan si Elizabeth. Mula ulo hanggang paa. Naramdaman ni Elizabeth ang biglaang hiya. Suot pa rin niya ang maruming damit mula sa tambakan na tinakpan lang ng hospital gown. Dinala sila ni Nicholas sa isang guest room sa ikalawang palapag. Sobrang laki nito, mas malaki pa sa 2 apartment na tinirhan niya noon. May sarili itong banyo, isang malaking kama, at isang bintanang salamin na tanawang hardin. Magpahinga ka na, sabi ni Nicholas habang maingat na inililipat si William mula sa car seat papunta sa kama. Ipapahatid ko na lang ang pagkain at mga damit mo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa mga katulong. Tumalikod na si Nicholas para umalis. Sir, mahinang tawag ni Elizabeth. Lumingon ito. Salamat po, sabi niya. At sa pagkakataong ito, sinsero ito at walang bahid ng takot. Salamat po sa lahat. Isang maliit na tango lang ang isinagot ni Nicholas bago ito tuluyang lumabas at isara ang pinto. Naiwan si Elizabeth sa gitna ng malawak na kwarto. Nasa bahay na ulit ako ni Sir Nicholas, pero ngayon, hindi bilang katulong. Umupo siya sa gilid ng kama, katabi ng natutulog niyang anak. Hinaplos niya ang pisngi ni William. Ang payapa nitong mukha ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas. Lumipas ang ilang oras. Dumating ang pagkain. Dumating ang mga bagong damit. Naligo siya at nagbihis. Pinakain niya si William. Pero sa buong panahon na yon, hindi siya lumabas ng kwarto. Takot siyang makita ang mga mapanuring mata ng ibang mga kasambahay. Takot siyang makita ulit si Ma'am Vanessa. Gabi na nang may kumatok ulit sa pinto. Dahan-dahan niya itong binuksan. Si Nicholas. Pinatingnan ko lang siya. Sabi nito, ang tinutukoy ay si William na mahimbing na ulit na natutulog. Okay lang po siya, sir. Kababantay lang po ng nurse. Sagot ni Elizabeth. Hindi pumasok si Nicholas. Sumandal lang ito sa hamba ng pinto. Ang mga balikat ay tila may pasan na hindi makitang bigat. Noong mga huling araw ni Emma, biglang nagsalita si Nicholas. Ang boses ay mahina at puno ng sakit. Lagi siyang umiiyak. Ayaw na niyang kumain. Ayaw na niya akong makita. Napatingin si Elizabeth sa kanya. Nakikita niya ang pangingilid ng luha sa mga mata ng amo. Sa tingin ko, galit siya sa akin nung namatay siya. Pagpapatuloy nito. Galit siya dahil hindi ko siya nailigtas. At yan ang hindi ko kayang kalimutan, Elizabeth. Parang sinaksak ang puso ni Elizabeth
Ang bilyonaryong kinatatakutan ng lahat, ang lalaking kayang magpatumba ng mga kumpanya sa isang salita lang, ay isa lang palang amang nagdadalamhati na kinakain ng pagsisisi. Bigla nawala ang lahat ng takot at hiya ni Elizabeth. Ang nakikita na lang niya ay isang taong nangangailangan ng tulong, isang taong kailangang malaman ang katotohanan. Pumasok siya ulit sa kwarto at may kinuha sa luma at sira-sira niyang bag na nakasabit sa isang silya. Ito lang ang tanging gamit na dala niya mula sa tambakan. Bumalik siya sa pinto at inilahad ang kanyang kamay. Nasa palad niya ang isang luma at gasgas ng mini voice recorder na kulay pink. May kupas na itong sticker ng unicorn sa gilid. "Ano to?" tanong ni Nicholas. Ang noo ay nakakunot. "Kay Emma po yan, sir," sagot ni Elizabeth. Noong huling araw niya, ibinigay niya po ito sa akin. Sabi niya, pakinggan niyo raw po kapag wala na siya. Nanlaki ang mga mata ni Nicholas. Tinitigan niya ang recorder na parang isang bombang sasabog anumang oras. "Hindi ko na po naibigay sa inyo dahil pinalayas niyo na po ako," mahinang dugtong ni Elizabeth. 3 taon ko po iyang tinago. Dala-dala ko po kahit saan ako magpunta. Para kasing si Emma na rin ang kasama ko. Nanginginig ang kamay ni Nicholas habang dahan-dahan niyang inaabot ang recorder. Ang mga daliri niya ay dumampi sa malamig na plastik. Tinitigan niya ang maliit na laruan, ang laruan ng kanyang anak, ang huling mensahe. Tumingin siya kay Elizabeth. Ang mga mata ay puno ng tanong, takot, at isang maliit na sinag ng pag-asa. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinaas ang recorder. Ang kanyang nanginginig na hinlalaki ay naghahanap ng isang maliit na butones, ang play button, at pinindot niya ito. Isang click. Sinundan ng mahinang hiss ng static. Parang tumigil ang paghinga ni Nicholas. Bawat segundo ng katahimikan ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Hinawakan niya ang recorder ng sobrang higpit na parang ito ang huling bagay na nag-uugnay sa kanya sa mundo ng mga buhay. Natatakot siya. Natatakot siyang marinig ang boses ng kanyang anak. Paano kung puno ito ng panunumbat? Paano kung marinig niya ang galit sa boses nito dahil sa kanyang pagiging abala sa trabaho? Pero huli na ang lahat para umatras. At pagkatapos, sa gitna ng static, isang boses ang pumailan lang. Isang boses na parang anghel. Mahina, kapos sa hininga, pero malinaw. "Papa." Napapikit si Nicholas, ang boses ni Emma, ang musika ng kanyang buhay na 3 taon niyang hindi narinig. "Alam kong galit ka kasi hindi ako lumalaban. Pero pagod na po ako, Papa." Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Nicholas. "Huwag kang mag-alala, Papa, ha?" Sabi ni Ate Elizabeth, pupunta daw ako sa isang lugar na walang sakit. Maraming unicorn at ice cream. Paborito ko yun, di ba, Papa? Sunod-sunod nang bumagsak ang mga luha ni Nicholas. "Papa, huwag ka nang magtrabaho palagi, ha? Laro tayo pagbalik mo. Pero kung hindi mo na ako maabutan, okay lang." Naramdaman ni Nicholas ang panghihina ng kanyang mga tuhod. "Salamat po sa lahat, Papa. Ikaw ang best papa in the world. Huwag mo pong isipin na kasalanan mo, ha? Hindi po. Mahal na mahal kita, Papa." Ang huling mga salita ay halos isang bulong na lang. "I love you, Papa." At pagkatapos, katahimikan. Binitawan ni Nicholas ang recorder. Bumagsak ito sa makapal na carpet, ngunit hindi niya narinig ang tunog. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagbasag ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 3 taon. Napaluhod siya at doon, sa sahig ng guest room, sa harap ng dati niyang kasambahay, humagulgol si Nicholas Mills. Hindi isang tahimik na pag-iyak, kundi isang malakas, masakit, at nakakabinging hagulgol
na nagmula sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa. Ang lahat ng sakit, pagsisisi at pangungulila na kinimkim niya ay sumabog palabas. Nakatingin lang si Elizabeth, ang sarili niyang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang puso niya ay nadudurog para sa lalaki. Hindi niya nakita ang isang bilyonaryo. Ang nakita niya ay isang ama na nawalan. Hindi na siya nag-isip. Lumapit siya at lumuhod sa harap ni Nicholas. At sa isang kilos na puno ng pag-unawa at awa, niyakap niya ito. Naramdaman ni Nicholas ang yakap, ang init, ang pag-aaruga. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa kanyang kalungkutan. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa balikat ni Elizabeth at doon ipinagpatuloy ang kanyang pag-iyak. Habang si Elizabeth ay marahang hinahaplos ang kanyang likod. Walang nagsalita. Wala nang kailangang sabihin. Sa yakap na yon, sa tahimik na kwartong yon, ang amo at ang kasambahay ay naging dalawang taong nagkakaintindihan sa lengguwahe ng sakit at pagkawala. Lumipas ang ilang sandali. Humupa ang pag-iyak ni Nicholas. Dahan-dahan siyang kumalas sa yakap. Ang mukha ay basang-basa sa luha. Ang mga mata ay namumugto. Nahihiya siyang tumingin kay Elizabeth, pero wala siyang nakitang paghusga sa mga mata nito. Awa lang at pag-unawa. Salamat, bulong ni Nicholas. Ngumiti lang ng bahagya si Elizabeth. Sa mga sumunod na oras, isang bagong ugnayan ang nabuo sa pagitan nila. Hindi na ito amo at katulong. Sabay silang nagbantay kay William. Si Nicholas ang nagtimpla ng gatas. Si Elizabeth naman ang nagpatahan dito. Nang magising ito at umiyak, nakita ni Nicholas kung paano kantahan ni Elizabeth si William ng isang oyayi. Ang parehong oyayi na kinakanta nito noon para kay Emma. Habang pinagmamasdan niya si Elizabeth na may hawak na sanggol sa kanyang mga bisig, isang bagong damdamin ang nagsimulang tumubo sa puso ni Nicholas. Hindi na ito awa. Hindi na ito pasasalamat. Ito ay paghanga. Paghanga sa isang babaeng dumaan sa impyerno pero nanatiling buo ang puso para sa kanyang anak. Nang makatulog ulit si William, sabay silang napangiti. Isang pagod pero totoong nangiti. Sa unang pagkakataon, nakita ni Nicholas si Elizabeth hindi bilang isang anino sa kanyang bahay, kundi bilang isang babae. Isang maganda at malakas na babae. Linggid sa kanilang kaalaman, sa labas ng mansyon, sa kabilang kakalsada, isang itim na kotse ang nakaparada sa dilim. Sa loob nito, si Vanessa, hawak niya ang isang pares ng high-powered binoculars, nakatutok sa bintana ng guest room. Nakita niya ang lahat. Ang pag-iyak, ang pagyakap, ang pagngiti. Naramdaman niya ang kumukulong dugo sa kanyang mga ugat. Ang galit ay parang lason na kumalat sa buong katawan niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng isang numero. "Hello, private investigator?" Sabi niya. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. "I have a new job for you. Her name is Elizabeth Dyer. I want you to dig up everything about her. Everything." Huminto siya sandali. Ang mga mata ay nagniningas habang tinititigan ng ilaw sa bintana ng mansyon. Gusto kong malaman ang bawat baho ng nakaraan niya. Pagpapatuloy niya. Gusto kong sirain siya. Gusto ko siyang ilibing sa putik kung saan siya nararapat. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, gumising si Elizabeth na may ngiti sa labi. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malaking bintana ay hindi na parang isang paalala ng isa na namang araw ng paghihirap. Ngayon, para itong isang yakap, isang pangako ng bagong simula. Tiningnan niya si William na mahimbing na natutulog sa tabi niya. Ang paghinga nito ay mas maluwag na. Ang kulay ng mga pisngi nito ay may bahagya ng pamumula. Ligtas sila. Ang alaala ng nangyari kagabi, ang pag-iyak ni Nicholas, ang kanilang yakap, ang tahimik na pag-aalaga nila kay William, ay nagbigay ng kakaibang init sa kanyang puso. Nawala ang takot.
Napalitan ito ng isang munting pag-asa. Maingat siyang bumangon para hindi magising ang anak. Pagkatapos maligo at magbihis ng simpleng bestida na ipinadala sa kanya, naisip niyang lumabas ng kwarto. Hindi para mamasyal, kundi para tumulong. Hindi siya sanay na nakaupo lang at walang ginagawa. Dahan-dahan siyang bumaba sa kusina. Naabutan niya ang headmaid, si Manang Celia, at ang dalawa pang katulong na naghahanda ng almusal. Manang Celia, magandang umaga po. Bati niya ng may ngiti. May maitutulong po ba ako? Napahinto sa paghiwa ng sibuyas si Manang Celia. Tumingin ito sa kanya at ang ngiti nito ay pilit at hindi umabot sa mga mata. Naku, wag na po Ma'am Elizabeth, sabi nito. Idiniin ang salitang ma'am. Bisita po kayo dito. Kami na po ang bahala. Naramdaman ni Elizabeth ang biglang paglamig ng pakikitungo nito. Noong nagtatrabaho pa siya rito, si Manang Celia ang isa sa mga mabait sa kanya. Hindi po. Okay lang talaga. Sanay naman po ako. Sinabi ng kami na ang bahala. Putol ng isa pang katulong. Hindi man lang siya tinitingnan. Biglang tumahimik ang buong kusina. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng kutsilyo sa sangkalan. Naramdaman ni Elizabeth ang mga tingin na tumutusok sa kanyang likod. Ang mga bulungan na humihinto kapag napapalingon siya. May nagbago, may mali. Dahan-dahan siyang umatras. Sige po, akyat na lang po muna ako. Pagbalik niya sa pasilyo, narinig niya ang malakas na tunog ng telebisyon mula sa sala. Isang news program na hagip ng kanyang pandinig ang pangalan ng dati niyang amo. Ang bilyonaryong si Nicholas Mills, usap-usapan ngayon matapos isugod sa ospital ang isang babae at ang anak nito na di umano'y dating kasambahay ng pamilya. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan siyang sumilip sa sala. At doon, sa malaking screen, nakita niya ang kanyang sariling mukha. Isang luma niyang litrato noong masaya pa siya, katabi ng kanyang yumaong asawa. Ayon sa isang source na malapit sa pamilya Mills, ang babaeng kinilalang si Elizabeth Dyer ay sinasabing ginagamit lamang ang may sakit na anak para makakuha ng pera mula sa bilyonaryo. Nanigas si Elizabeth sa kanyang kinatatayuan. Lumalabas din sa paunang investigasyon ng aming team na may kahina-hinalang misteryo sa pagkamatay ng asawa ni Dyer 1 taon na ang nakalipas na di umano'y may malaking halaga ng insurance na nakapangalan sa kanya. Hindi totoo yan. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay, ang pagbilis ng kanyang paghinga. So, the truth is out. Isang malamig na boses ang bumasag sa kanyang pagkatulala. Si Vanessa. Nakatayo ito sa paanan ng hagdan, nakapamewang, suot ang isang mamahaling damit. Ang mga mata nito ay parang apoy na gustong tumupok sa kanya. Hindi ka pa rin nakontento sa pagnanakaw noon Ngayon, mismong si Nicholas na ang gusto mong nakawin. Sabi ni Vanessa, bawat salita ay puno ng lason. Wala po akong ginagawang masama. Huwag ka nang magpanggap. Sigaw ni Vanessa. Sabay hagis ng isang brown envelope sa sahig sa harap ni Elizabeth. Nandyan lahat ng ebidensya. Ang peking police report tungkol sa pagkamatay ng asawa mo. Ang bank statement na nagpapakitang wala kang nakuha sa insurance kaya ka desperada ngayon. Lahat. Sakto namang bumaba si Nicholas mula sa kanyang opisina. Naalarma sa sigawan. What's going on here? Tanong niya. Ang tingin ay nagpapalipat-lipat kay Vanessa at sa nanginginig na si Elizabeth. Ito, Nicholas, sabi ni Vanessa. Dinampot ang envelope at inabot kay Nicholas. I'm saving you! This woman is a professional gold digger. Sinadya niyang magpakita sa'yo sa tambakan. Planado niya ang lahat. Binuksan ni Nicholas ang envelope. Inilabas niya ang mga papel. Ang kunwari police report. Ang mga pekeng dokumento. Binasa niya ang mga ito.
Kitang-kita ni Elizabeth ang pagkunot ng noo ni Nicholas, ang pagbabago sa kanyang mga mata. Hindi ito galit, hindi rin awa, isang bagay na mas masakit, pag-aalinlangan. Tumingin si Nicholas mula sa mga papel papunta kay Elizabeth at sa isang saglit na yon, nakita ni Elizabeth ang duda sa kanyang mga mata, ang katanungan. Parang isang kutsilyo ang sumaksak sa puso ni Elizabeth. Ang lalaking inakala niyang nakaintindi sa kanya. Ang lalaking nakasama niyang umiyak kagabi. Ngayon, nagdududa sa kanya. Pagkatapos ng lahat ng kanyang pinagdaanan, ang kahihiyan sa tambakan, ang takot para sa buhay ng anak niya. Ito ang kapalit. Isang akusasyon, isang tingin ng pagdududa. Biglang nawala ang lahat ng luha niya, nawala ang takot. Napalitan ito ng isang malamig at basag na pakiramdam. Pagod na siya. Hindi niya kailangang magpaliwanag. Pagod na siyang ipagtanggol ang sarili niya sa isang mundong hinusgahan na siya bago pa man siya makapagsalita. Walang sinabi si Elizabeth. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagmakaawa. Tinitigan niya lang si Nicholas sa mata, isang tingin na puno ng sakit at pagkabigo. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumalikod at nagsimulang maglakad paakyat ng hagdan, pabalik sa kwarto. Elizabeth! Tawag ni Nicholas. Ang boses ay naguguluhan, pero hindi na lumingon si Elizabeth. Sa bawat hakbang paakyat, mas lalong tumitibay ang desisyon sa kanyang puso. Aalis siya. Aalis sila ni William. Ngayong gabi, naiwan si Nicholas na nakatayo sa gitna ng sala. Hawak-hawak ang mga pekeng dokumento na parang lason sa kanyang mga kamay. Ang katahimikan sa mansyon ay biglang naging nakakabingi. Wala na ang sigaw ni Vanessa. Wala na ang mga bulungan ng mga katulong. Wala na si Elizabeth. Tumingin siya sa hagdanan kung saan huling naglakad paakyat si Elizabeth. Ang tingin sa mga mata nito bago ito tumalikod, hindi galit, kundi pagkabigo, pagkasuklam. Nagduda ako sa kanya. Ang isiping iyon ay parang isang matalim na bubog na bumaon sa kanyang dibdib. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang recorder ni Emma, ang pag-iyak niya sa balikat nito, ang pag-aalaga nila kay William. Paano niya nagawang pagdudahan ito kahit isang segundo lang? Itinapon niya ang mga papel sa mesa. Bumalik siya sa kanyang opisina at sinubukang magtrabaho para iwaksi ang lahat sa isip niya. Pero ang mga numero sa computer screen ay lumalabo. Ang mga email ay walang kahulugan. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Elizabeth. Lumipas ang 2 oras. Hindi na siya nakatiis. Kailangan niyang makausap ito. Kailangan niyang humingi ng tawad. Mabilis siyang tumayo at naglakad pabalik sa guest room. Kumatok siya. Walang sumasagot. Kumatok siya ulit mas malakas. Elizabeth? Katahimikan pa rin. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Hindi ito nakalock. Itinulak niya ang pinto. Ang kwarto ay malinis at maayos. Masyadong maayos. Ang kama ay walang gusot. Ang mga damit na ipinadala niya ay nakatupi ng maayos sa ibabaw ng upuan. Pero wala sila. Wala si Elizabeth. Wala si William. Parang isang malaking guwang ang biglang bumukas sa sahig at nilamon siya. Tumingin siya sa paligid, nagbabaka sakaling nagkamali lang siya. At sa ibabaw ng unan, may nakita siyang isang piraso ng papel. Isang pahina na pinilas mula sa isang lumang notebook. Nanginginig ang mga kamay niya habang dinadampot ito. Sulat kamay ni Elizabeth. Sir Nicholas, salamat po sa lahat. Salamat po sa pagligtas sa buhay ng anak ko. Hinding-hindi ko po yun makakalimutan. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako hihingi ng kahit ano pa. Ang pagligtas niyo kay William ay higit pa sa sapat. Paalam po. Iyon lang. Walang panunumbat. Walang paliwanag. Tanging pasasalamat at isang malamig na paalam. Nalukot ni Nicholas ang papel sa kanyang kamao. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa naramdaman niya noong namatay si Emma. Dahil ngayon, alam niyang kasalanan niya ito.
Siya ang nagtaboy dito. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Si Mr. Tan. "Sir," sabi ng kanyang assistant. Ang boses ay nagmamadali. "Sir, pinaberipika ko po ang mga dokumentong galing kay Ma'am Vanessa. Sir, peke po ang lahat. Kinausap ko po ang police station sa probinsya nila. Aksidente po talaga ang ikinamatay ng asawa ni Mrs. Dyer. At ang insurance po, napunta sa nanay ng asawa niya, hindi sa kanya." Bawat salita ni Mr. Tan ay parang isang suntok sa sikmura ni Nicholas. "Sir, nariyan pa po ba kayo?" "Find them!" utos ni Nicholas. Ang boses ay garalgal at puno ng galit sa sarili. "Hanapin mo sila, Mr. Tan. Now!" Ibinaba niya ang tawag, pero bago pa man siya makahakbang, nagring ulit ang cellphone niya. Isang hindi pamilyar na numero. Ang ospital. Sinagot niya ito. "Hello? Mr. Mills, si Dr. Reyes po ito," sabi ng boses sa kabilang linya. "Tumatawag po ako tungkol kay William Dyer. May masamang balita po ako. Biglang bumagsak ang vital signs niya. Kailangan siyang maoperahan ngayon din. Kung hindi siya maidadala dito sa loob ng ilang oras." "I'm sorry, Mr. Mills. He won't make it through the night." Parang isang kulog ang tumama kay Nicholas. Hinagis niya ang cellphone sa kama. Hindi na siya nag-isip. Tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng mansyon. Hindi pinapansin ang mga tawag ng mga katulong. Kasabay ng pagpasok niya sa kanyang kotse, bumuhos ang isang malakas na ulan. Parang galit ang langit. Pinaharurot niya ang sasakyan palabas ng gate. Ang mga gulong ay umiskit sa basang kalsada. Saan sila hahanapin? Saan pupunta ang isang babaeng walang pera, may dalang isang batang nag-aagaw buhay? Ang ulan ay lalong lumakas. Ang windshield wipers ay halos hindi na makasabay. Ang mga ilaw ng poste ay lumalabo sa likod ng bumubuhos na tubig. Ang puso ni Nicholas ay kumakarera. Mas mabilis pa sa takbo ng kanyang sasakyan. "Diyos ko, huwag po. Huwag niyo po siyang kunin. Kasalanan ko to. Ako ang parusahan niyo, huwag ang bata." Isang lugar lang ang pumasok sa isip niya. Isang lugar para sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Isang lugar ng pag-alis. Ang bus station. Bigla niyang ikinabig ang manibela at lumiko sa isang kanto patungo sa terminal ng bus sa kabilang bayan. Nag-overtake siya sa mga sasakyan, bumubusina ng walang tigil. Nang sa wakas ay marating niya ang bus station, ipinarada niya ang kotse kahit saan at tumakbo palabas sa gitna ng malakas na ulan. Basang-basa na siya sa loob lang ng ilang segundo pero wala siyang pakialam. Ginala niya ang kanyang mga mata sa waiting shed. Mga taong nagsisiksikan para sumilong. Mga nagtitinda na nagliligpit ng kanilang mga paninda. At doon, sa pinakadulong upuan, sa isang sulok na madilim at halos walang nakakakita, nakita niya si Elizabeth. Nakaupo ito nanginginig sa ginaw, yakap-yakap ang kanyang anak. Pilit niyang tinatakpan si William gamit ang kanyang sariling katawan para hindi ito mabasa ng ulang humahampas mula sa gilid. Lumapit si Nicholas. "Elizabeth." Lumingon ito. Ang mukha nito ay basang-basa sa ulan at luha. Pero hindi sa mukha ni Elizabeth na pako ang tingin ni Nicholas, kundi sa batang yakap nito. Ang mga labi ni William ay nangingitim na. Ang mga mata nito ay nakapikit. Ang dibdib nito ay hindi na gumagalaw. Walang malay, walang salita, walang paliwanag, tanging aksyon. Sa isang iglap, binuhat ni Nicholas ang walang malay na katawan ni William mula sa mga bisig ni Elizabeth. Ang bata ay malamig na parang yelo at walang kabuhay-buhay. "Sumunod ka sa akin," sigaw niya kay Elizabeth, na parang estatwang natigilan sa takot at pagkabigla. Tumakbo si Nicholas pabalik sa kanyang kotse, hindi alintana ang bumubuhos na ulan. Maingat niyang inihiga ang bata sa backseat. Habang si Elizabeth ay pumasok sa kabilang panig, nanginginig ang buong katawan. Humagibis ang sasakyan sa basang kalsada. Ang tunog ng makina nito
ay parang isang sigaw ng desperasyon. Habang nagmamaneho gamit ang isang kamay, hawak ni Nicholas ang kanyang cellphone sa kabila. Dr. Reyes, papunta na kami. Ihanda niyo ang operating room. The best cardiac surgeon you have. Now! Sigaw niya sa telepono. I don't care about the cost. Just save the damn kid. Sa backseat si Elizabeth ay walang ibang magawa, kundi ang paulit-ulit na bulungin ang pangalan ng kanyang anak. William, anak, lumaban ka. Huwag mo akong iwan. Pagdating nila sa emergency entrance ng ospital, isang team ng mga doktor at nurse na may dalang stretcher ang agad na sumalubong sa kanila. Ang eksena ay isang malaking kaguluhan ng mga utos, tunog ng mga makina at mabilis na mga hakbang. Isinakay si William sa stretcher at mabilis na isinugod sa loob. Clear the way! Code Blue! Sinundan sila ni Nicholas at Elizabeth, tumatakbo sa mga pasilyo. Pero pagdating sa pinto ng operating room, hinarang sila ng isang nurse. Hanggang dito na lang po kayo, sir, ma'am. Isinara ang pinto at ang tanging naiwan ay ang isang maliit na pulang ilaw sa itaas nito na may nakasulat na Operating. Doon, sa malamig at puting pasilyo, nagsimula ang pinakamahabang paghihintay sa kanilang buhay. Napasandal si Elizabeth sa pader, ang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Napaupo siya sa sahig, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga kamay. Ang katawan ay nanginginig sa bawat hikbi. Si Nicholas naman ay nagpabalik-balik sa paglalakad, parang isang tigreng nakakulong sa hawla. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat tibok ng orasan sa pader ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Ito na naman. Ang pasilyong ito, ang ilaw na ito, ang paghihintay na pumapatay. Biglang may dumating na mga yabag, hindi mula sa mga doktor, kundi mula sa mga takong ng isang pamilyar na sapatos. Nicholas, what is the meaning of this? Sinisira mo ang pangalan mo. Pinag-uusapan ka na ng buong business community. Sigaw ni Vanessa, na kahit papaano ay nalaman kung nasaan sila. Ang mukha niya ay puno ng galit. Hindi siya pinansin ni Nicholas. Hindi ka ba nakikinig sa akin? Dahil sa basurerang yan at sa anak niya, masisira ang lahat ng pinaghirapan mo. Huminto sa paglalakad si Nicholas. Dahan-dahan niya itong hinarap. Ang mga mata niya ay walang emosyon, pero sa likod noon ay isang nagbabagang galit. Security! Kalmadong sabi niya sa intercom sa pader. Nicholas, huwag mo akong... You are fired, Vanessa! Putol ni Nicholas. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Lahat ng connection mo sa kumpanya ko, puputulin ko. Lahat ng proyekto mo kakansilahin ko. And I will personally see to it that you will never work in this industry again. Nanlaki ang mga mata ni Vanessa. You can't do that to me. Dumating ang dalawang security guard. Sir, palabasin niyo ang babaeng ito. Utos ni Nicholas. At siguraduhin niyong hindi na siya makakatapak ulit sa kahit anong pag-aari ko. Habang pilit na kinakaladkad ng mga gwardya si Vanessa palabas, patuloy itong nagsisigaw. Magsisisi ka, Nicholas. You will regret this. Hindi na lumingon si Nicholas. Umupo siya sa sahig, sa tabi ni Elizabeth. Hindi siya nagsalita. Kinuha lang niya ang nanginginig na kamay nito at hinawakan ng mahigpit. Hindi kita iiwan. Bulong niya, higit para sa sarili niya, kaysa para kay Elizabeth. Lumipas ang mga oras na parang mga taon. At sa wakas, bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang surgeon, tinatanggal ang kanyang maskara. Ang mukha niya ay pagod, pero kalmado. Sabay na napatayo sina Nicholas at Elizabeth. Doc, ang anak ko po. Halos hindi makapagsalitang tanong ni Elizabeth. Tumingin ang doktor sa kanila. Ngumiti ito ng bahagya. The surgery was a success. He's a fighter. Stable na po ang kondisyon niya. Parang isang malaking dam ang sumabog sa loob ni Elizabeth. Ang lahat ng pinigil niyang emosyon ay bumuhos sa isang malakas na iyak ng pasasalamat.
Ngunit ang reaksyon ni Nicholas ang mas nakakagulat. Ang bilyonaryong hindi kailanman nagpakita ng kahinaan, ang lalaking bakal ang puso, ay dahan-dahang napaluhod sa sahig ng ospital. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at doon, tahimik siyang umiyak. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa biyaya. Ang pangalawang pagkakataon na ipinagkait sa kanya noon ay ibinigay sa kanya ngayon. Makalipas ang ilang oras, inilipat si William sa isang private recovery room. Natutulog ito ng mahimbing, ang dibdib ay payapang tumataas baba. Puno pa rin ng aparato ang paligid, pero wala na ang panganib. Magkatabing nakaupo sina Nicholas at Elizabeth sa gilid ng kama. Tahimik na binabantayan ang bata. Dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni William. At unti-unti, iminulat nito ang kanyang mga mata. Una niyang tiningnan ang kanyang ina. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mama, umiyak na naman si Elizabeth, pero ngayon ay dahil sa purong kaligayahan. Pagkatapos, ang mga mata ni William ay lumingon kay Nicholas. Tinitigan niya ito ng matagal at sa isang mahinang, inosenteng boses, isang salita ang lumabas sa bibig ng bata. Isang salita na gumiba sa huling pader na nakapalibot sa puso ni Nicholas. Papa. 2 buwan. 2 buwan ang lumipas mula sa gabing iyon sa ospital. Para kay Elizabeth, parang isang buong buhay na ang nagdaan. Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang malaking salamin sa isang suite ng isang 5-star hotel. Hindi niya halos makilala ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya. Ang buhok niya, na dati buhol-buhol, ay maayos na nakapusod. Ang kanyang muka ay may magaang kolorete na nagtatago sa mga bakas ng pagod at paghihirap. At ang suot niya ay isang simpleng pero eleganteng navy blue dress na bumagay sa kanya. Ito ba talaga ako? Isang kakatok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Nicholas, suot ang isang matikas na itim na suit. Ready? Tanong nito, isang mainit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Tumango si Elizabeth, kahit na ang puso niya ay kumakarera na parang kabayo. Kinakabahan ako, aminado niya. Lumapit si Nicholas at marahang hinawakan ng kanyang mga kamay. Ang init mula sa palad nito ay tila nagbigay ng lakas sa kanya. Huwag kang kabahan, sabi ni Nicholas habang tinititigan siya sa mata. Tingnan mo lang ako. O di kaya'y isipin mo si William. Isipin mo kung para kanino mo to ginagawa. You are the heart of this foundation, Elizabeth. Ikaw ito. Huminga ng malalim si Elizabeth. Tama si Nicholas. Sabay silang lumabas ng suite at naglakad papunta sa grand ballroom ng hotel. Pagbukas ng malaking pinto, bumungad sa kanila ang liwanag ng mga kamera at ang bulungan ng daan-daang tao. Mga reporter, mga kilalang personalidad, mga business leader. Sa gitna ng stage, isang malaking banner ang nakasabit. Nakasulat dito sa simple pero eleganteng mga letra, The Dyer Foundation, pag-asa at dignidad para sa bawat kasambahay. Naramdaman ni Elizabeth ang pangingilid ng kanyang mga luha. Ang apelyido niya, ang apelyido ng kanyang yumaong asawa. Ngayon, simbolo na ito ng pag-asa. Umupo sila sa front row habang nagpapatuloy ang programa. Sunod-sunod na nagsalita ang mga importanteng tao. Pero ang isip ni Elizabeth ay nasa iisang bagay lang. Ang kanyang speech na nakasulat sa isang maliit na papel na hawak niya. And now, to give us an inspirational message, let us all welcome the heart and soul and the Executive Director of the Dyer Foundation, Miss Elizabeth Dyer. Tumayo si Elizabeth, nanginginig ang mga tuhod. Nginitian siya ni Nicholas at bahagyang tinapik ang kanyang likod. You can do this! Umakyat siya sa entablado. Ang lahat ng ilaw ay nakatutok sa kanya. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Huminga siya ng malalim at lumapit sa mikropono. Magandang gabi po sa inyong lahat. Umpisa niya
Ang boses ay bahagyang nanginginig. Ako po si Elizabeth Dyer. Tumingin siya sa audience. Nakita niya ang mga mapanuring tingin. Hindi po ako isang negosyante. Hindi po ako politiko. Pagpapatuloy niya, unti-unting nawawala ang kaba. Isa po akong ina. At dati po akong isang kasambahay. Isang katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Alam ko po ang pakiramdam ng maging invisible, yung nagtatrabaho ka araw at gabi. Pero para sa mundo, isa ka lang anino na naglilinis ng kanilang mga dumi. Alam ko po ang pakiramdam na matakot kapag nagkasakit ang anak mo dahil alam mong walang tutulong sa'yo. Tumingin siya sa direksyon ni Nicholas na nakatayo sa gilid ng stage, nakatingin sa kanya ng may paghanga. Ang sistema po natin minsan nakakalimot sa mga taong tulad namin. The system failed me. Pero may isang tao na hindi nakalimot. Ipinakita niya sa akin na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa laman ng kanyang bulsa, kundi sa kakayahan niyang tumulong sa kapwa. Ipinakita niya sa akin na ang tunay na kayamanan ay hindi pera, kundi ang pag-asa na maibibigay mo sa isang taong nawawalan na nito. Nagsimula ng mamasa ang mga mata ng ilang tao sa audience. Ang Dyer Foundation po ay hindi lang tungkol sa pera o tulong pinansyal. Ito po ay tungkol sa pagbabalik ng dignidad. Para sa bawat ina na natatakot, para sa bawat kasambahay na napapagod, gusto po naming iparamdam sa inyo na nakikita namin kayo, naririnig namin kayo, at hindi kayo nag-iisa. Nagpalakpakan ang mga tao. Isang malakas, dumadagundong na palakpakan. Bumaba si Elizabeth sa stage, ang puso niya ay puno ng emosyon na hindi niya maipaliwanag. Sinalubong siya ni Nicholas. Walang sinabi si Nicholas. Ngumiti lang ito. Isang ngiti na puno ng pagmamalaki at respeto. Nang humupa na ang programa at nagsimula ng tumugtog ang isang malumanay na musika, lumapit si Nicholas sa kanya. "May I have this dance, Madam Director?" Tanong nito. Bahagyang yumuko na parang isang prinsipe. Napangiti si Elizabeth. "Of course, Mr. Founder." Inilahad niya ang kanyang kamay. Dinala siya ni Nicholas sa gitna ng dance floor. Habang nagsasayaw sila, ang mundo sa paligid nila ay tila naglaho. Ang natira na lang ay silang dalawa, ang musika at ang hindi masabing koneksyon sa pagitan nila. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Nicholas. Naramdaman niya ang tibok ng puso nito, payapa, malakas. "Magaling ka kanina," bulong ni Nicholas sa kanyang buhok. "You were amazing." "Salamat sa'yo," sagot niya. "Salamat sa pagkakataon." Huminto sila sa pagsasayaw, pero nanatili silang magkayakap sa gitna ng dance floor. "Elizabeth," bulong ulit ni Nicholas. Ang boses ay seryoso na ngayon. "Actually, may isa pa akong proyekto na iniisip." Itinaas ni Elizabeth ang kanyang mukha para tingnan ito. "Ano yun?" Isang misteryosong ngiti ang sumilay sa labi ni Nicholas. "It's a lifetime project," sabi nito. Ang mga mata ay nagniningning. "And I need your approval as my partner." Isang linggo pagkatapos ng matagumpay na launch ng foundation, dinala ni Nicholas si Elizabeth at William sa isang lugar na hindi pamilyar kay Elizabeth. Hindi ito isang magarbong restaurant o isang pribadong resort. Ito ang Pierce District. Pero hindi na ito ang Pierce District na kinamulatan ni Elizabeth. Wala na ang bundok ng basura. Wala na ang mga barong-barong na gawa sa yero at karton. Sa halip, ang bumungad sa kanila ay isang malinis at maayos na komunidad. Mga bagong tayong bahay na may simpleng disenyo, pero matibay ang pagkakagawa, lahat ay may maliliit na hardin sa harap. Mayroon ding isang maliit na parke kung saan naglalaro ang mga bata at isang bagong pinturang gusali na may nakasulat na Community Daycare and Livelihood Center. Anong lugar to?" tanong ni Elizabeth. Hindi makapaniwala sa nakikita. "Ito ang bagong Pierce District," sagot ni Nicholas, habang buhat-buhat ang masiglang-masigla ng si William. "Ang orihinal na plano ko
ay tayuan ito ng isang commercial complex. Pero may isang taong nagbago ng isip ko. Tumingin si Nicholas kay Elizabeth. Ang mga mata nito ay puno ng kahulugan. Naglakad sila papunta sa gitna ng komunidad. Binabati sila ng mga taong nakangiti. Ang mga pamilyang dati niyang nakikitang nag-aagawan sa basura ay ngayon may mga tahanan ng disente. Huminto sila sa isang partikular na lugar malapit sa playground, isang maliit na bakanteng lote. Naaalala mo ba ang lugar na to? Tanong ni Nicholas. Tinitigan ni Elizabeth ang lupa. Ang lupa kung saan siya napaluhod sa gutom. Ang lupa kung saan siya natagpuan. Tumango siya, hindi makapagsalita. Ang mga alaala ay sariwa pa rin. Dito, sabi ni Nicholas, habang maingat na ibinababa si William para makapaglaro ito sa damuhan. Dito nagsimula ang lahat. Dito kita nakita ulit. Dito ako nagsimulang mabuhay muli. Humarap siya kay Elizabeth. Kinuha niya ang dalawang kamay nito at hinawakan ng mahigpit. Elizabeth, umpisa niya, ang boses ay seryoso at puno ng sinseridad. Noong namatay si Emma, namatay na rin ang isang bahagi ng pagkatao ko. Ang pera ko, ang kumpanya ko. Lahat yon, ginawa kong pader para hindi ko maramdaman ang sakit. Naging abala ako sa pagpapayaman, sa pagpapalaki ng imperyo, dahil akala ko yun ang magpupuno sa pagkukulang sa puso ko. Pero mali ako. Huminga siya ng malalim. Nang makita kita dito, sa gitna ng basura, yakap-yakap ang anak mo. Doon ko naintindihan. Ang yaman ay walang kwenta kung wala itong kahulugan. Ang buhay ay walang kwenta kung wala kang pinaglalaanan nito. Binigyan mo ako ng bagong kahulugan, Elizabeth. Binigyan mo ng direksyon ng buhay ko. Tinuruan mo akong hindi lang basta tumingin, kundi makakita. Tinuruan mo akong gamitin ang yaman ko hindi para sa sarili ko, kundi para sa iba. Nangingilid na ang luha ni Elizabeth. Ang proyektong sinasabi ko sa iyo, ang Lifetime Project. Dahan-dahan, lumuhod si Nicholas Mills sa harap ni Elizabeth sa mismong lupa kung saan niya ito unang nakitang naghihirap. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante. Hindi magarbo, pero kumikinang ng may pag-asa. Elizabeth Dyer, iniligtas mo ang kaluluwa ko mula sa kadiliman. Papayag ka bang hayaan kitang alagaan ang puso mo habang buhay? Will you marry me? Hindi na napigilan ni Elizabeth ang pagbuhos ng kanyang mga luha, pero hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng purong, dalisay na kaligayahan. Hindi niya kailangan ng mag-arbong proposal sa isang mamahaling lugar. Dito mismo, sa lugar na sumisimbolo sa kanilang pinagmulan at sa kanilang bagong simula, ang lahat ay perpekto. Yes, bulong niya, ang boses ay basag sa pag-iyak. Oo, Nicholas, yes. Tumayo si Nicholas at isinuot ang singsing sa kanyang daliri. Tamang-tama. Pagkatapos, niyakap niya ito ng mahigpit. Isang yakap na nagsasabing, pauwi na ako. Mula sa di kalayuan, tumakbo si William palapit sa kanila. Tumatawa. Niyakap nito ang kanilang mga binti. Mama! Papa! Bumitaw sa pagkakayakap sina Nicholas at Elizabeth. Sabay silang yumuko at binuhat si William. Inilagay ito sa gitna nila. Tatlo sila. Isang pamilya. Habang papalubog ang araw sa likod ng mga bagong tayong bahay, magkahawak kamay silang tatlo na naglakad palayo. Hindi na sila tumitingin sa nakaraan. Ang kanilang mga mata ay nakatuon na sa isang bagong simula. At sa kanilang likuran, ang dating tambakan ng basura ay isa ng komunidad ng pag-asa, isang buhay na testamento sa isang katotohanan, na kung minsan, para mahanap ang pinakamahalagang kayamanan, kailangan mong maging handang madumihan ang iyong mga kamay
para lang itaas at tulungan ang isang taong nadapa.